Gentleness. Sabi nga, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, and then ito po palima is gentleness. Ang salitang gentleness, malapit po ito sa salitang meekness. Si Jesus din siya sinabi sa Matthew chapter 5 verse 5, sabi niya, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So salitang meekness at saka yung salitang gentleness, halos pareho ito. Ang sabi ng dictionary, the word gentleness involves showing humility and thankfulness toward God, as well as polite restraint and compassionate behavior towards everyone. Sabi nga, another definition, a gentle person, mild-mannered toward people. Another one, moderate, thoughtful to others, yielding and friendly. Ang pinaka-the best nating example pagdating po sa gentleness at saka yung tinatawag na meekness, walang iba kundi ang ating Panginoon. So, meron po siya tinatawag na kahinahunan sa atin. God is gentle like a shepherd with us. So, tayo nalintulad po tayo sa mga tupa at ang pastor natin, yung ating chief shepherd, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, ang ating Diyos ay nagbigay ng halimbawa ng pagiging gentle. Kapag mayroong maliliit na kailangang alalayan, dinadala pa po niya at pinapasan po niya. Di ba? Kakaula na lang po hanapin. At dinadala po doon sa kanilang nanay. So, ganyan po ang ating Panginoon. So, siya po ay best example pagdating po sa bagay na yan. Kahit ang ating Panginoon Jesus ay nagpakita po ng tinatawag na gentleness and meekness. Bakit po? Sabi sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30, kapag tayo ay napapagod, kapag tayo po ay napapagal, kapag tayo ay nahihirapan, ano ang gusto ng ating Panginoon? Lumapit tayo sa Kanya. Kasi siya po ay nagbibigay po ng kapahingahan. Ayan. Kapag meron tayong mga problema, meron tayong mga karanasan na nahihirapan tayo sa buhay, ang pangako ng Panginoon, pwede tayo lumapit sa Kanya. Bakit po? Kasi po siya po ang nagbigay ng best example pagdating po sa gentleness and meekness. Tayo na po yung mga anak ng Diyos, siyempre, meron na po dapat bunga ang bawat isa. Yung bunga ng Espiritu, sapagkat tayo na yung tinitirhan ng banal na Espiritu, we are a child, we are children of God, we are saved, we are bound to heaven, then, meron na tayong Holy Spirit. The Holy Spirit indwells in us. So, kung ang Holy Spirit nakatira na sa atin, dapat kasama po sa may makikita na bunga ay ang kahinahunan o yung gentleness. So, magagawa natin ito, i-apply natin ito sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ibang tao, at maging sa iglesia ng ating Panginoon at sa gawain ng ating Panginoon. Magagawa natin lahat ito bagay kasi nasa atin na ang ating Panginoon. So nawa, bawat isa ay magkaroon ng tinatawag na gentleness or meekness. Yung tapang mo, gamitin mo na sa kabutihan. Gamitin mo yan sa paglilingkod sa Panginoon at sa pagkikipaglaban sa katotohanan. Sa pangangaral at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil ang Panginoon po nagpakita ng halimbawa ng gentleness or ng meekness. Ang Diyos, mahinaon, mababa ang kalooban, mapagpakumbaba, at maganda ang kalooban. So nawa po, makita yan sa katwinwinan, sa oras-oras sa ating mga buhay.